Hindi sumabog ang umaga. Tahimik itong dumating. May sandaling ganoon sa digmaan. Isang segundo na parang normal ang lahat, tapos may isang bagay na mali, kahit hindi mo pa alam kung ano. Para kay Robert Copeland, dumating ang sandaling iyon sa isang simpleng ulat mula sa lookout. Walang sigaw. Walang alarma. Isang boses lang na medyo nanginginig, pilit na propesyonal. May mga barko po sa abot tanaw, Ginoo. Hindi pa yon nakakatakot. Maraming barko ang nakikita sa dagat. Pero may kasunod na katahimikan. Isang hinto. Isang pag-aalinlangan na hindi dapat nandoon. At doon nagsimulang bumigat ang hangin. Hindi po sila mukhang kaalyado. Tumayo si Copeland. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nagkunwari. Lumakad siya papunta sa binoculars na parang may hinihintay siyang kumpirmasyon ng isang masamang hinala. Nang idikit niya ang salamin sa mata, hindi na siya umimik agad. Isang linya. Tapos isa pa. Tapos isa pang mas malaki. Hindi escort. Hindi patrol. Hindi rin sila dapat narito. Masyadong marami, mahina niyang sabi, halos sa sarili niya. Sa ibaba ng kubyerta, walang nakakaalam. May mga lalaking nagkakape. May nagbibiro tungkol sa almusal. May nagrereklamo sa init. Normal na umaga sa isang barkong sanay sa routine. Isang barkong itinayo para magbantay, hindi para makipagsabupaan. Para mag-escort, hindi para umatake. Para mabuhay, hindi para mamatay. Ang barkong ito ay maliit. Alam iyon ng lahat. Ramdam mo iyon sa bawat hakbang, sa bawat pader na masyadong manipis, sa bawat tunog ng makina na masyadong malapit. Kapag umuuga ang dagat, parang kasabay mong humihinga ang bakal. Walang ilusyon ng kaligtasan dito. At ngayon, may paparating na bagay na kayang burahin ito sa isang iglap. Gaano kalayo? Tanong ni Copeland. 15 milya, Ginoo. At papalapit. 15 milya. Sa dagat, hindi iyon malayo. Lalo na kung ang lumalapit ay hindi lang basta barko, kundi mga higanteng bakal na ginawa para sa isang layunin lang, sirain ang anumang humarang sa kanila. May nagtanong kung dapat bang magpadala ng mensahe. May nagtanong kung sigurado ba ang nakita. Walang sumigaw. Walang nagpanik. Iyon ang mas nakakatakot. Dahan-dahang ibinaba ni Copeland ang binoculars. Huminga siya ng malalim. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, magbabago ang buhay ng bawat lalaking nasa barkong ito. At wala siyang magagawa para pigilan yon. Ilang segundo siyang nakatayo, tahimik, parang may binibilang sa isip. Tapos lumakad siya papunta sa intercom. Ang unang click ng mikropono ang tunay na simula ng lahat. Makinig kayo, sabi niya. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagbiro. Diretso lang. May nakitang malaking puwersa ng kaaway sa hilagang kanluran. Papalapit sila sa atin. May mga tumigil sa ginagawa. May mga nagtinginan. May mga hindi pa rin maintindihan kung gaano kalaki ang ibig sabihin ng malaking puwersa. Nagpatuloy siya. Hindi ito drill. Isang katahimikan ang bumalot sa barko. Ibang klase ang katahimikan kapag alam mong totoo ang susunod na maririnig. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Hindi ito labanan na ginawa ang barkong ito para panalunan, sabi niya. At malamang, hindi tayo lalabas dito ng buo. May humigpit ang hawak sa tasa. May napamura. May napatawa, maikli at pilit, parang umaasang biro lang ito. Pero gagawin natin ang trabaho natin, dagdag ni Copeland. Gagawin natin kung ano ang kaya natin. Hindi niya sinabi ang salitang imamamatay. Hindi niya kailangang sabihin. Alam na yon ng lahat. Sa engine room, narinig ni Lloyd Trowbridge ang anunsyo habang nakatayo sa harap ng mga gauge. Mula sa tono pa lang ng boses, alam na niyang may mali. Hindi ito yung boses ng isang opisyal na nagbabasa ng protocol. Ito yung boses ng isang taong alam na wala ng sapat na oras para magpaliwanag. 15 milya, bulong niya. Tiningnan niya ang mga makina, ang mga limitasyon, ang mga patakaran na itinuro sa kanila. Alam niya kung hanggang saan lang dapat umabot ang barko. Alam din niya kung hanggang saan talaga ito kayang itulak. At alam niya na hindi sapat ang dapat. Sa kubyerta, may isang batang gunner na humigpit ang panga. Paul Kerr. 20 taong gulang. 6 na buwan pa lang sa barko.
Iniisip niya ang huling liham na ipinadala niya sa bahay. Iniisip niya kung ano ang hitsura ng umaga sa Oklahoma. Mainit din ba roon tulad dito? Uy, sabi ng katabi niya, pilit na magaan ang tono. Mukhang magiging mahabang araw to. Tumango si Paul. Mukhang ganoon nga. Hindi sila nag-usap tungkol sa takot. Hindi iyon ginagawa ng mga lalaking sanay umasa sa isa't isa. May mga bagay na mas madaling dalhin kapag hindi binibigkas. Sa tulay, may nagulat ng bilis ng kalaban. 30 knots. Mabilis. Masyadong mabilis para takbuhan. Hindi natin sila matatakasan, sabi ng isang opisyal. Hindi, sagot ni Copeland. Hindi natin sila matatakasan. Walang sumunod na utos agad. Hinayaan niyang lumubog ang katotohanan. Sa digmaan, mahalaga ang timing. Kahit ang katahimikan ay desisyon. Sa malayo, parang mga anino lang ang mga barko. Pero kahit ganoon, ramdam mo ang bigat nila. Parang may paparating na bagyo kahit malinaw ang langit. May isang tanong na hindi sinasabi ng kahit sino pero nasa isip ng lahat. Bakit kami? Ang barkong ito ay hindi dapat nandito. Hindi ito ginawa para humarap sa ganito. Hindi ito bayani sa mga kwento. Isa lang itong maliit na piraso sa mas malaking plano. Isang bagay na karaniwang hindi napapansin. Pero minsan, ang kasaysayan ay hindi nagtatanong kung handa ka. Minsan, pipiliin ka lang nito kahit mali. Mga Ginoo, sabi ni Copeland sa wakas, tahimik pero matatag. Maghanda tayo. Walang palakpakan. Walang sigaw ng tapang. May tunog lang ng paa sa bakal. Mga kamay na kumikilos ng mas mabilis kaysa dati. Mga mata na mas nakatutok. Habang gumagalaw ang barko pasulong, papunta sa isang direksyong walang kasiguruhan, may isang pakiramdam na dahan-dahang pumalit sa takot. Hindi tapang. Hindi rin galit. Isang tahimik na pagtanggap. At doon nagsimula ang kwento ng barkong hindi dapat nandoon. Hindi ipinanganak ang mga bayani sa gitna ng putukan. Kadalasan, nabubuo sila sa mga sandaling tahimik bago pa magsimula ang lahat. Para kay Robert Copeland, ang digmaan ay hindi na bago. Nakita na niya ang sapat na dagat para malaman na ang karagatan ay walang pakialam sa ranggo, tapang o plano. Nilalamon nito ang lahat ng pantay-pantay. Ngunit ngayong umaga, habang nakatayo siya sa tulay ng barko, iba ang pakiramdam. Hindi ito takot. Isa itong malinaw na pagkaunawa. Isang uri ng kaalamang dumarating kapag alam mong ang susunod mong desisyon ay hindi na mababawi. Tinignan niya ang orasan. Bawat segundo ay parang mas maikli kaysa dati. Kapitan, sabi ng isang opisyal, maingat ang tono, hinihintay po ng crew ang susunod na utos. Tumango si Copeland. Alam ko. Hindi niya minadali. Ang pagmamadali ay para sa mga hindi sigurado. Siya, sigurado na. Ang tanong na lang ay paano niya dadalhin ang buong barko sa katotohanang iyon. Sa ibaba, sa engine room, iba ang mundo. Mainit, maingay at puno ng amoy ng langis at singaw. Dito, ang digmaan ay hindi nakikita. Naririnig at nararamdaman ito sa panginginig ng bakal at sa pagtaas ng presyon. Si Lloyd Trowbridge ay nakatayo sa harap ng control panel, nakatingin sa mga gouge na parang mga mata ng isang hayop na kailangan niyang alagaan. Kung tataas pa yan, sabi ng isang tauhan, lalagpas na tayo sa limit. Alam iyon ni Trowbridge. Mas kabisado niya ang barkong ito kaysa sa sarili niyang kamay. Alam niya kung ano ang sinulat sa manual. Alam din niya kung alin doon ang gawa ng mga taong hindi pa kailanman napunta sa sitwasyong ganito. Hindi pa, sagot niya. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Isang pangakong walang katiyakan. Sa itaas, sa kubyerta ng baril, si William Burton ay nakatayo sa tabi ng kanyang kanyon. Hinaplos niya ang malamig na bakal na parang lumang kaibigan. 6 na buwan. Libo-libong practice rounds. Paulit-ulit na drills. Load. Aim. Fire. Load. Aim. Fire. Ginawa nila ito ng nakapiring kung kinakailangan. Pero sa lahat ng iyon, walang nagsabi kung ano ang pakiramdam kapag ang target ay hindi target board, kundi isang barkong kayang pumatay sa'yo mula sa layo na hindi mo man lang makita. Sir, tanong ng isa sa crew niya, bata pa, halatang kinakabahan. Talaga bang lalaban tayo? Hindi agad sumagot si Burton.
Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil gusto niyang pumili ng tamang salita. Gagawin natin ang trabaho natin, sabi niya sa wakas. Isa-isang bala. Isa-isang utos. Yun lang ang isipin mo. Tumango ang lalaki. Hindi dahil kumbinsido siya, kundi dahil iyon lang ang kaya niyang gawin. Sa kabilang dulo ng barko, si Paul Henry Kerr ay nakaupo sandali, hawak ang helmet niya. Hindi siya nagdadasal. Hindi rin siya nagsusulat. Nakikinig lang siya sa tunog ng barko. Sa bawat ugong ng makina, iniisip niya kung ilang beses na niyang narinig iyon at kung bakit ngayon lang ito parang iba. Uy, Paul, sabi ng kaibigan niya, nakasandal sa pader. Pagkatapos nito, utang mo ko ng kape. Ngumiti si Paul. Kung may kape pa. Tumawa sila. Maikli. Medyo pilit. Pero tutu. Dahil minsan, ang pagtawa ang huling normal na bagay na magagawa mo bago mawala ang normal. Hindi pa bayani si Paul. Isa lang siyang batang lalaki na marunong sumunod sa utos, marunong magtrabaho, at umaasang uwi balang araw. Wala siyang ideya na sa loob ng ilang oras, may gagawin siyang hindi makakalimutan ng kasaysayan. Sa tulay, pinatawag ni Copeland ang mga opisyal. Walang sigawan. Walang dramatikong talumpati. Diretso lang. Hindi tayo makakatakas, sabi niya. At kung manatili tayo kung nasaan tayo, matatamaan ang mga barkong nasa likod natin. May nagsalita. Ibig sabihin po ba? Putol ni Copeland. Ibig sabihin, tayo ang haharap. Walang sumagot agad. Ang katahimikan ay mabigat pero hindi magulo. Isa itong katahimikan ng mga taong nag-iisip ng sabay-sabay. Gaano katagal ang kailangan nila? Tanong ng isa. Kahit 5 minuto, sagot ni Copeland. 5 minuto ay buhay para sa kanila. 5 minuto. Isang napakaliit na halaga. Isang napakalaking kapalit. Sa engine room, dumating ang utos na maghanda para sa maximum speed. Tumingin si Trowbridge sa gauge. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Walang nagsalita, pero lahat sila ay nagkaintindihan. Alam niyo ang gagawin, sabi niya. May isang tauhan na lumunok. Sir, lalagpas tayo. Sagot ni Trowbridge. Lalagpas tayo. Sa kubyerta, naramdaman ni Burton ang bahagyang pagbilis ng barko. Isang panginginig na hindi karaniwan. Parang may hinihinging higit ang makina kaysa sa kaya nito. Okay, boys, sabi niya sa crew. Makinig kayo. Gawin lang natin ang alam natin. Walang iniisip na iba. Tumango ang lahat. Isa-isa. Si Paul ay tumayo na. Isinuot ang helmet. Inayos ang guwantes. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Parang wala ng bukas. Parang ang mahalaga lang ay ang susunod na utos. At dumating iyon. Ang boses ni Copeland sa intercom ay malinaw, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Mga Ginoo, sabi niya, handa na tayo. Lahat sa battle stations. Isang iglap lang at ang barko ay nagbago. Ang katahimikan ay napalitan ng galaw. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng aksyon. Ang bawat lalaki ay naging eksakto kung sino ang kailangan niyang maging. Habang ang barko ay dahan-dahang lumiliko patungo sa direksyong walang babalikan, may isang bagay na hindi pa nila alam. Ito pa lang ang simula. May sandali sa digmaan na malinaw ang lahat. Hindi dahil simple ang sitwasyon, kundi dahil wala ka ng pagpipilian. Dumating ang sandaling iyon nang tuluyang magbago ang direksyon ng barko. Nararamdaman ito bago pa makita. Isang mabagal na pagliko. Isang bahagyang paglipat ng bigat. Ang dagat ay parang umuungol habang ang maliit na barko ay humaharap sa direksyong dapat sana ay tinatakbuhan nito. Sa loob ng ilang segundo, may mga lalaking hindi sinasadyang humawak sa anumang malapit, parang sinusubukang patunayan sa sarili na totoo ang nangyayari. Hindi tayo papalayo, bulong ng isang tauhan. Hindi, sagot ng katabi niya. Papunta tayo. Sa tulay, si Robert Copeland ay nakatayo ng tuwid, parehong kamay nakapatong sa gilid ng mesa ng mapa. Hindi na niya kailangang tumingin sa radar para malaman ang posisyon ng kalaban. Ramdam niya ito sa bawat segundo ng katahimikan, sa bawat ulat na dumarating na mas mabilis kaysa dati. Bilis ng kaaway, tanong niya. 30 knots, Ginoo. At papalapit. 30. Mabilis. Masyadong mabilis para sa barkong ito.
Masyadong mabilis para sa ideya ng pagtakas. Bilis natin. May kaunting pag-aatubili bago dumating ang sagot. 28 knots, Ginoo. Hindi iyon opisyal na numero. Alam nilang lahat iyon. Walang nagsabi kung paano nila nakuha iyon. Hindi rin kailangan. Sa digmaan, may mga bagay na mas mabuting hindi itanong. Tumango si Copeland. Iyon na ang pinakamabilis na makukuha natin. At hindi pa rin sapat. Sa ibaba, sa engine room, tumulo ang pawis ni Lloyd Trowbridge sa kanyang mata habang nakatutok siya sa mga gauge. Ang mga karayom ay lampas na sa pula. Ang makina ay parang humihinga ng mabigat, bawat ikot ay may kasamang protesta. Sir, sigaw ng isang tauhan para marinig sa ingay kung itutulak pa natin. Alam ko, putol ni Trowbridge. Ituloy mo lang. Hindi siya galit. Hindi rin siya natataranta. Isa itong uri ng katahimikan na nagmumula sa pagtanggap. Tinuruan siyang protektahan ang barko. Ngayon, tinuturuan niya ang barko kung paano magbigay ng lahat, kahit ang kapalit ay sarili nito. Sa kubyerta ng baril, ramdam ni William Burton ang pagbilis. Hindi sa mata, kundi sa dibdib. Parang mas mabilis ang tibok ng barko kaysa sa tibok ng puso niya. Makinig kayo, sabi niya sa crew, mas mahina kaysa dati. Hindi tayo mag-aksaya ng bala. Hindi tayo magmamadali. Hihintayin natin ang tamang sandali. Sir, tanong ng isa, ano ang tamang sandali? Saglit na umiti si Burton. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil alam niya ang sagot. Kapag sinabi ko, hindi nila kailangang maintindihan ang buong larawan. Ang kailangan lang nila ay magtiwala. Sa likod nila, ang mga barkong kanilang pinoprotektahan ay nagsimulang bumagal. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil iyon lang ang kaya nila. Mabagal. Mabibigat. Walang kalaban-laban kung maaabutan. Iyon ang sandaling nakita ni Copeland ang buong katotohanan. Kung tatakbo sila, mamamatay ang mga yon. Kung haharap sila, mamamatay sila. Ang kaibahan lang, sa ikalawang opsyon, may tsansang mabuhay ang iba. Hindi tayo lalaban para manalo, sabi niya sa sarili. Lalaban tayo para magtagal. Ilang minuto lang. 5 kung swerte. Bawat minuto ay isang regalo. Kapitan, sabi ng isang opisyal, maingat ang tono, handa na ang screen. Tumingin si Copeland sa mapa. Maliit ang marka ng barko nila. Napapaligiran ang mga anino na mas malaki, mas mabigat, mas nakamamatay. Sabihin sa kanila, utos niya, sumunod sila. Sa buong barko, dumating ang pakiramdam na yon. Ang pakiramdam na parang may humihila sa sikmura mo pababa. Ang kaalamang ang susunod na gagawin mo ay hindi na mababawi. Si Paul Kerr ay nakapwesto na. Ang mga kamay niya ay sanay sa galaw pero ang isip niya ay parang nasa ibang lugar. Naririnig niya ang paghinga ng mga kasama niya sa loob ng mount. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso niya sa loob ng helmet. Paul, bulong ng isa. Ayos ka lang. Tumango siya. Hindi iyon kasinungalingan. Ayos siya sa paraang kailangan niyang maging ayos. Sa malayo, mas malinaw na ngayon ang mga hugis ng kalaban. Hindi na sila anino. May mga tor. May mga baril na mas mahaba kaysa sa buong barko nila. Parang mga gusaling gumagalaw sa ibabaw ng dagat. Diyos ko, may bumulong. Walang sumagot. Ang barko ay patuloy na sumusulong. Hindi mabilis. Hindi dramatic. Diretso lang. Parang may sariling isip, parang alam nitong wala ng ibang daan. Sa tulay, may dumating na ulat tungkol sa distansya. Bumababa. Bawat numero ay parang suntok. 10,000 yarda. 8. 7. Sa bawat ulat, mas tumitindi ang katahimikan. Walang nagsasalita ng hindi kailangan. Walang nagsasayang ng hininga. Sa engine room, naramdaman ni Trowbridge ang isang kakaibang panginginig. Isang babala. Isang paalala na ang bakal ay may hangganan kahit gaano mo pa ito pilitin. Konti na lang, bulong niya, hindi malinaw kung kanino. Sa kubyerta, hinigpitan ni Burton ang hawak sa gilid ng mount. Tumingin siya sa target. Hindi sa takot, kundi sa pagsusukat. Distansya. Galaw. Oras. Hindi pa, sabi niya, kahit walang nagtatanong. Si Paul ay huminga ng malalim. Inisip niya ang bahay. Inisip niya ang kape na inutang.
Inisip niya kung ano ang tunog ng unang putok. Sa tulay, itinaas ni Copeland ang kamay niya. Isang simpleng galaw. Isang hudyat na nakita ng lahat ng kailangang makakita. Maghanda, sabi niya. Ang barko ay nasa loob na ng saklaw. Ang hangin ay parang mas mabigat. Ang oras ay parang bumagal. May isang segundo. Isang huling segundo ng katahimikan. At pagkatapos nito, wala nang babalik. May tunog ang bakal kapag nasasaktan. Hindi sigaw. Hindi rin putok. Isang mababang ungol na mararamdaman mo sa dibdib bago pa marinig ng tenga. Iyon ang unang napansin ni Lloyd Trowbridge habang nakatitig siya sa control panel. Ang barko ay hindi na lang tumatakbo. Pinipilit na nitong manatiling buo. Presyon, sigaw niya. Lampas na sa marka, sir. Alam niya yon bago pa sabihin. Kita niya sa galaw ng mga karayom. Mga pulang linya na matagal nang iniwan sa likod. Mga babalang idinisenyo para pigilan ang eksaktong ginagawa nila ngayon. Panatilihin, utos niya. Sir. Panatilihin, ulit niya mas madiin. Hindi galit. Hindi desperado. Diretso lang, parang walang ibang opsyon. Dahil wala naman talaga. Ang makina ay nanginginig na parang may sariling pulso. Ang init ay tumataas, hindi lang sa hangin kundi sa bakal mismo. Amoy sunog na langis. Amoy pawis. Amoy ng isang bagay na itinutulak lampas sa rason. May isang tauhan na napatingin kay Trowbridge, halatang nag-aalinlangan. Kung bumigay ang boiler. Kung bumigay, putol ni Trowbridge, siguraduhin mong handa tayo kapag nangyari. Hindi niya sinabing kapag lalaban pa sila. Hindi niya sinabing kung mabubuhay sila. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang susunod na segundo. Sa itaas, ang unang putok ay hindi agad naintindihan ng lahat. May isang maikling sipol sa hangin. Parang hangin na dumadaan sa makitid na puwang. Tapos isang malakas na dagundong sa malayo. At pagkatapos, ang dagat ay sumabog. Isang haligi ng tubig ang umangat sa gilid ng barko, mas mataas pa sa mga mast. Bumagsak ito pabalik na parang ulan ng bato. Tumilapon ang tubig sa kubyerta. May napamura. May napahawak. Putok yon, sabi ng isang tauhan, hindi makapaniwala. Hindi pa tayo, sagot ng iba. Babala pa lang. Pero walang babala sa ganito. Ang tubig ay hindi marunong magbiro. Sa kubyerta ng baril, napayuko si William Burton nang dumaan ang presyon ng pagsabog. Hindi tumama, pero ramdam mo ang bigat. Parang may humampas sa hangin mismo. Kalma lang, sigaw niya sa crew. Hindi pa tayo. Sir, sabi ng isa, nanginginig ang boses, ang lapit na. Alam ko. Tumingin siya sa distansya. Ang mga target ay mas malinaw na ngayon. Hindi na lang mga hugis. May mga detalye. Mga tor. Mga baril na parang hindi totoo ang laki. Hindi pa, ulit niya, parang sinasabi iyon hindi lang sa crew, kundi sa sarili. Si Paul Kerr ay nakahawak na sa posisyon niya. Ang mga kamay niya ay basa, hindi niya alam kung pawis o tubig dagat. Nararamdaman niya ang panginginig ng barko sa mga talampakan niya, pataas sa tuhod, sa dibdib. Parang nakatayo siya sa ibabaw ng isang bagay na galit. Paul, bulong ng katabi niya. Naririnig mo yon? Sagot niya. Parang sumisigaw ang barko. Sa tulay may sunod-sunod na ulat. Mga putok mula sa kanang bahagi. Mga splash sa unahan. Distansya, bumababa. Si Robert Copeland ay hindi gumalaw. Ang mga kamay niya ay nakapulupot sa likod. Ang mukha niya ay kalmado pero ang mga mata niya ay alerto. Bawat ulat ay isang hakbang papalapit sa puntong hindi na niya mapipigilan ang susunod na mangyayari. Bilis natin, tanong niya. Pinakamabilis na, Ginoo. Tumango siya. Alam niyang hindi iyon buong katotohanan. Ang tunay na bilis ay binabayaran sa ibaba, sa bawat bolt na umiinit, sa bawat tubo na nanginginig. Sa engine room, may isang biglang pagbabago sa tunog. Isang matinis na ugong na hindi narinig kanina. Napatingin ang isang tauhan kay Trowbridge, ang mata puno ng tanong. Hindi pa, sabi ni Trowbridge, parang nabasa ang isip niya. Hawak lang. Ang bawat segundo na nananatili silang buo ay isang segundong ninanakaw nila mula sa kalaban. Isang segundong ibinibigay sa mga barkong nasa likod nila. Isang segundong maaaring magligtas ng daan-daang buhay. Sa itaas, ang dagat ay muling sumabog.
Mas malapit ngayon. Ang tubig ay bumuhos sa kubyerta. May nadulas. May sumigaw. Mas malapit na yan, sigaw ng isang lookout. Alam ko, sigaw pabalik ni Burton. Tuloy. Ang barko ay parang humihingal na. Ang bawat alon ay mas mabigat. Ang bawat segundo ay mas mahaba. Ang oras ay hindi na pantay. May mga sandaling parang tumatakbo ito, tapos biglang hihinto. Si Paul ay huminga ng malalim. Ang tunog ng mga putok ay hindi na hiwalay. Isa na itong tuloy-tuloy na kulog. Hindi niya na mabilang kung ilan. Hindi na rin niya gustong bilangin. Sir, sabi ng isang tauhan kay Burton, kung magpapatuloy pa. Kung magpapatuloy pa, sagot ni Burton, gagawin natin ang trabaho natin. Walang yabang sa boses niya. Walang drama. Isa lang itong katotohanan. Sa tulay, may isang opisyal na lumapit kay Copeland. Ginoo, nasa loob na tayo ng masamang saklaw. Tumingin si Copeland sa harap. Ang barko ay patuloy na sumusulong, kahit ang dagat mismo ay parang gustong pigilan ito. Alam ko, sabi niya. Hindi niya ibinigay ang utos para umatras. Hindi rin siya nag-utos para umatake pa. Hinayaan niyang mangyari ang kailangan mangyari. Sa engine room, biglang may pumutok na ilaw. Saglit na nagdilim tapos bumalik. Sir, sigaw ng isang tauhan. Anong status? Tanong ni Trowbridge, mabilis pero kalmado. May overload sa isang linya. Isara, utos niya. I divert. Ginawa nila. Mabilis. Walang tanong. Walang reklamo. Parang matagal na nilang alam na darating ito. Sa itaas, ang hangin ay parang napunit. Isang putok na mas malakas kaysa sa mga nauna. Ang tubig ay hindi na lang sumabog. Umangat ito, tumilapon at bumagsak na parang pader. Malapit na, sigaw ng isang tao. Hindi pa, sigaw pabalik ni Burton, pero ngayon mas maikli. Mas matalim. Si Paul ay naramdaman ang malamig na tubig sa mukha niya. May tumulo sa loob ng mount. Hindi niya pinunasan. Hindi niya inisip. Ang mundo niya ay lumiit sa ilang galaw, ilang utos, ilang hininga. Sa tulay, itinaas ni Copeland ang kamay niya muli. Ang distansya ay nasa puntong iyon na. Ang puntong kapag nagkamali sila, wala ng oras para itama. Maghanda, sabi niya, mas tahimik kaysa inaasahan ng lahat. Ang barko ay nasa loob na ng saklaw na pumapatay. Ang mga makina ay umaatungal. Ang dagat ay naggangalit. Ang oras ay parang humihinto. At sa loob ng ilang segundo, malalaman nila kung may lalabas pa sila rito. May sandaling nawawala ang ingay. Hindi dahil tumigil ang digmaan, kundi dahil ang isip ay pumipili ng isang tunog at iyon lang ang pinapakinggan. Para kay William Burton, iyon ang tunog ng bakal na hinihila pabalik, ng bala na isinusuksok sa pwesto, ng mekanismong kumakagat bago bumitaw. Load. Hina. Aim. Hina. Fire. Ang mundo ay lumiit sa sukat ng baril. Kalma, sabi niya, hindi sigaw, hindi pakiusap. Isang paalala. Isa-isa lang. Ang unang putok ay dumaan sa hangin na parang tanong. Walang sigaw ng tagumpay. Walang pagsabog sa target na agad makita. May 12 segundo ng paghihintay habang ang bala ay naglalakbay sa distansyang parang imposible. 12 segundo na sapat para mag-isip ng kahit ano pero walang nag-isip. Splash, sabi ng spotter. Maiksi. Dagdagan, sagot ni Burton. Load. Hina. Aim. Fire. Ang ikalawang putok ay mas malapit. Hindi pa rin tama, pero sapat para maramdaman. Sapat para makita ng kalaban na may kumakagat pabalik. Dagdagan pa, sabi ni Burton, walang emosyon. Ang ritmo ay nagsimulang mabuo. Hindi na ito utos at sagot. Isa na itong dalaw na sabay-sabay. Ang mga kamay ay gumagalaw bago pa dumating ang salita. Ang katawan ay sumusunod sa tunog, hindi sa takot. Sa loob ng mount, mainit. Hindi lang dahil sa panahon. Dahil sa metal. Dahil sa paulit-ulit na pag-urong at pagtulak ng bakal laban sa bakal. Ang pawis ay tumutulo sa mata. Walang nagpupunas. Fire! Ang ikatlong putok ay tumama malapit sa harap ng target. Isang puting splash, mas mababa, mas dikit. Malapit na, sabi ng isa, halos hindi marinig. Hindi ngumiti si Burton.
Hindi pa. Load. Hina. Aim. Fire. Ang ika-4 na putok ay hindi splash. Isang sandali ng katahimikan tapos may sumigaw. Hit! Hindi iyon sigaw ng tuwa. Isa itong sigaw ng gulat. Parang walang naniwala agad sa sarili niyang sinabi. Tumingin si Burton sa target. May usok. Itim. Makapal. Hindi yon tubig. Panatilihin, sabi niya, mas mababa ang boses ngayon. Huwag kayong hihinto. At hindi sila huminto. Load. Fire. Load. Fire. Ang baril ay parang buhay na. Humihinga. Uminit. Gumagalaw sa sarili nitong ritmo. Ang bawat putok ay may kasunod na galaw, parang tibok ng puso. Si Paul Kerr ay nasa likod, gumagalaw kasama ng iba. Hindi siya nag-iisip ng target. Hindi siya nag-iisip ng kalaban. Ang iniisip niya ay ang bigat ng bala sa kamay niya. Ang tamang anggulo. Ang tamang oras. Kung magkamali siya ng isang segundo, may mawawala. Paul, sabi ng isa, bilisan. Alam ko, sagot niya, kahit hindi siya tinanong. Sa labas, ang dagat ay patuloy na sumasabog, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang one-sided na bagyo. May sagot na ngayon. Maliit. Manipis. Pero tutu. Sa tulay, nakita ni Robert Copeland ang unang palatandaan ng pagbabago. Isang ulat na hindi niya inaasahan. May paglihis sa kurso ng isa sa kanila, Ginoo. Bakit? Tanong niya. Umiwas sa putok. Hindi ngumiti si Copeland. Pero may gumalaw sa dibdib niya. Isang mabigat na bagay na bahagyang gumaan. Panatilihin ang kurso, utos niya. Sa engine room, naramdaman ni Lloyd Trowbridge ang pagbabago bago pa dumating ang ulat. Ang barko ay hindi na lang tumatakbo palayo sa kamatayan. Tumatakbo rin ito papunta sa oras. Oras na ninanakaw nila sa bawat segundo. Hindi pa tayo tapos, sabi niya sa sarili, habang tinitingnan ang mga gouge na patuloy na umaakyat. Sa kubyerta, tuloy ang ritmo. Load. Fire. Ang mga bala ay hindi kayang sirain ang higante. Alam nila yon. Walang ilusyon. Pero bawat tama ay isang tanong na kailangang sagutin ng kalaban. Bawat usok ay isang saglit na pagkalito. Bawat segundo ng pag-aayos ay isang segundo na hindi ginugugol sa paghabol sa iba. Sir, sabi ng spotter kay Burton, umiwas sila. Gusto ko yan, sagot ni Burton. Ibig sabihin, nararamdaman nila. Ang baril ay nag-init ng husto. Ang metal ay parang humihinga ng init. Ang hangin sa loob ng mount ay mabigat. Ang mga tainga ay umaalingaw-ngaw. Magpalit tayo ng ritmo, sabi ni Burton. Huwag pare-pareho. Ginawa nila. Mabilis. Mabagal. Mabilis ulit. Parang musika na sinisira para guluhin ang nakikinig. Si Paul ay napatingin sandali sa gilid ng mount, sa maliit na puwang kung saan makikita ang dagat. Nakita niya ang usok sa malayo. Nakita niya ang higanteng gumagalaw, parang nag-isip. Gumagana, bulong niya. Tumigil ka dyan, sagot ng katabi niya, hinihingal. Magtrabaho ka. Ngumiti si Paul kahit hindi kita. Sa tulay, dumating ang ulat na matagal nang hinihintay, pero ayaw pa ring marinig. Ginoo, sabi ng isang opisyal, iniiba na nila ang focus. Paano? Tanong ni Copeland, kahit alam na niya ang sagot. Sa atin. Hindi agad sumagot si Copeland. Tumingin siya sa unahan. Ang maliit na barko ay patuloy na sumusulong, patuloy na kumakagat. At ngayon, napansin na ito. Panatilihin, sabi niya sa wakas. Huwag tayong titigil. Sa kubyerta, may nagbago sa tunog ng hangin. Hindi na lang ito sipol ng mga papalapit na bala. May mas mabigat. Mas malalim. Parang kulog na galing sa lupa, kahit nasa dagat sila. Sir, sabi ng isang tauhan kay Burton, iba na yan. Alam ko, sagot niya. Load. Fire. Isang splash ang umangat, mas malapit kaysa dati. Mas malapit kaysa sa gusto ng kahit sino. Mas malapit, sabi ng spotter, mas seryoso ngayon. Hindi pa rin tama, sagot ni Burton. Tuloy. Ang baril ay patuloy. Ang mga kamay ay nanginginig na, hindi sa takot, kundi sa pagod. Ang mga balikat ay masakit. Walang nagrereklamo.
Si Paul ay huminga ng malalim. Ang susunod na bala ay mas mabigat. O baka pagod lang siya. Hindi niya alam. Paul, sabi ng isa, handa ka? Sagot niya. Fire. Sa labas, may isang putok na iba ang tunog. Mas malapit. Mas mabigat. Ang tubig ay sumabog sa unahan ng barko, halos abutin ang tulay. Direkta na yan, may sumigaw. Kalma, sigaw ni Burton. Tuloy. Pero sa boses niya ngayon may bagong bagay. Hindi takot. Hindi galit. Pagkilala. Sa tulay, tumigas ang panga ni Copeland. Ang sandaling ito ay darating. Alam niyang darating. At ngayon, narito na. Maghanda sa impact, utos niya, tahimik pero malinaw. Sa engine room, naramdaman ni Trowbridge ang panginginig na mas malalim. Hindi na ito babala. Isa na itong babala na sinagot. Sa kubyerta, tumingin si Burton sa target. Ang higante ay hindi na umiwas. Nakatutok na ito. Makinig kayo, sabi niya sa crew, mas mababa, mas personal. Ginagawa natin ang trabaho natin. Hanggang sa huli. Ang hangin ay napunit ng isang tunog na mas malakas kaysa sa lahat ng nauna. Ang tubig ay muling sumabog, mas malapit, mas marahas. At sa sandaling iyon, alam nilang lahat ang susunod na mangyayari. Ang kalaban ay sumagot na. Hindi agad dumarating ang katahimikan. Kailangan muna nitong kunin ang lahat. Nagsimula ito sa ilaw. Isang kisap. Isang saglit na pagdilim. Tapos bumalik. Parang walang nangyari. Pero alam ng barko na may nawala na. Ramdam iyon ni Paul Henry Kerr sa paraan ng pag-uga ng kanyon, sa bahagyang pagkaantala ng galaw na dati ay sabay-sabay at eksakto. May problema, sabi ng isa sa crew, hinihingal. Alam ko, sagot ni Paul. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong. Ang mga salitang iyon ay hindi na kailangan. Ang katawan niya ang unang nakaintindi. Ang baril ay hindi na sumasagot tulad ng dati. Mas mabagal. Mas mabigat. Parang pagod na rin. Manual, sigaw ng gun captain. Walang nagtanong kung paano. Ginawa na nila ito sa ensayo. Paulit-ulit. Sa mga araw na mainit, sa mga gabing antok na antok sila. Noon, parang sobra. Ngayon, kulang pa. Inikot ng dalawang lalaki ang mga hawakan. Mas mabagal. Mas mahirap. Ang bigat ng bakal ay mas ramdam ngayon na wala ng tulong ng kuryente. Load, sabi ni Paul, mas mababa ang boses kaysa dati. Kinuha niya ang bala. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa naalala niya. O baka mas pagod lang siya ngayon. Hindi niya alam. Hindi niya inisip. Itinaas niya ito kasama ang isa pa. Isinuksok. Tinulak. Fire. Ang putok ay mas mahina ang tunog o baka iyon lang ang pakiramdam niya. Ang mundo ay parang may koton na nakabara sa tenga niya. Ang mga tunog ay dumarating na parang malayo. Tumama, tanong ng isa. Hindi agad sumagot ang spotter. Tumingin. Sumukat. Hindi ko alam, sagot nito. May usok. Okay na yon, sabi ni Paul. Ulit. Sa labas, hindi na sila nag-iisa. Ang mga putok ay mas diretsyo na ngayon. Mas tiyak. Ang dagat ay hindi na lang sumasabog sa gilid. May mga alon na bumubuhos sa kubyerta. Ang barko ay parang tinatamaan ng kamao ng isang higante. Sa tulay, ramdam ni Robert Copeland ang unang direktang tama. Hindi pa sa laman ng barko, kundi sa direksyon nito. Isang biglang pag-alog na hindi galing sa alon. Report, utos niya. May tama sa gitna, sigaw ng isang opisyal. Hindi pa malinaw ang pinsala. Tumango si Copeland. Hindi niya kailangang makita. Alam niya na magsisimula na ngayon ang bilang. Sa engine room, bumagsak ang isang gauge. Literal. Natanggal sa pagkakabit. May sumigaw. May nagmura. Sir, sigaw ng isang tauhan kay Lloyd Trowbridge. May nawawala tayong presyon. Tumingin si Trowbridge. Hindi na siya nagulat. Parang matagal na niyang hinihintay iyon. Isara ang linya, utos niya. Ilipat sa natitira. Kung gawin natin yon, gawin mo, putol niya. Ang barko ay hindi natatagal. Alam nilang lahat iyon.
Ang tanong na lang ay kung gaano pa karaming oras ang kaya nitong ibigay. Sa kubyerta, bumagsak ang isa sa crew ni Paul. Hindi dahil tinamaan, kundi dahil nadulas sa basang bakal. Tinulungan siyang tumayo. Ayos ka lang, tanong ni Paul. Tumango ang lalaki kahit halatang hindi. Hindi nila pinagtalunan. Walang oras para doon. Load. Push. Fire. Mas mabagal na ngayon. Bawat galaw ay may katumbas na kirot. Ang mga braso ni Paul ay nanginginig. Ang balikat niya ay parang may humihila pababa. Pero gumagalaw pa rin siya. Isang malakas na putok ang dumaan sa ibabaw nila. Ibang klase ang tunog. Mas mababa. Mas mabigat. Parang may humiwa sa hangin. Malapit, sabi ng spotter, halos pabulong. Hindi na sumagot si Paul. Hindi dahil hindi niya narinig, kundi dahil wala nang idadagdag. Fire. Isang biglang pag-alog. Mas malakas kaysa sa mga nauna. Ang buong mount ay umuga. May mga piraso ng metal na kumalansing. May ilaw na tuluyang namatay. Paul, sigaw ng isa. Humawak siya sa gilid ng mount. Huminga. Ang dibdib niya ay masikip. Parang may nakadagan. Tumingin siya sa kamay niya. May dugo. Hindi niya alam kung kanino galing. Ayos ka lang, tanong ng gun captain, mas malapit na ngayon. Tumango si Paul. Hindi niya alam kung totoo. Pero tumango siya. May bala pa, tanong ng isa. Tumingin sila sa rack. Isa. Isang bala na lang. Hindi sila nagtinginan agad. Parang ayaw nilang kilalanin ang bilang. Parang kapag hindi nila sinabi, hindi ito magiging totoo. Isa pa, sabi ni Paul, mahina. Paul, simula ng gun captain. Isa pa, ulit niya. Kinuha niya ang bala. Mas mabigat pa rin. O baka mas mahina na siya. Sinubukan niyang buhatin. Umangat. Konti lang. Bumagsak muli. Humina siya. Sinubukan ulit. Mas mabagal. Mas masakit. Nararamdaman niya ang init sa katawan niya, hindi lang sa paligid. Hayaan mo na, sabi ng isa, pilit ang boses. Ako na. Umiling si Paul. Hindi. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagmamakaawa. Isa lang itong desisyon. Tinulungan siya ng isa. Dalawa silang nagbuhat. Inusog. Isinuksok. Paul, may tama ka, sabi ng gun captain, mas mahina ngayon. Kailangan mong. Pagkatapos nito, sagot ni Paul. Walang sigawan. Walang dramatikong talumpati. Isa lang itong kasunduan na hindi kailanman binigkas. Fire. Ang huling putok ay mas mahina ang tunog. O baka yun lang ang pakiramdam ng mundo kapag pagod ka na. Pagkatapos may katahimikan. Hindi yung katahimikan ng kapayapaan. Yung katahimikan na parang may nawawala sa hangin. Yung katahimikan bago mo marinig ang susunod na bagay kahit hindi mo alam kung ano yon. Si Paul ay napaupo. Hindi niya namalayan kung kailan. Ang mga tunog ay parang nasa ilalim ng tubig. May mga bibig na gumagalaw sa harap niya pero hindi niya maintindihan ang sinasabi. Tumingin siya sa rack. Wala na. Umiti siya ng bahagya. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil tapos na. Sa labas, ang mga putok ay patuloy. Pero sa loob ng mount, may sandaling parang huminto ang oras. Si Paul ay huminga ng mabagal. Isang beses. Dalawa. Tapos wala na siyang narinig. Kapag tumigil ang putukan, hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Minsan, doon pa lang talaga ito nagsisimula. Ang barko ay hindi na umaandar. Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil wala na itong kaya. Ang dating ugong ng makina ay napalitan ng kakaibang katahimikan, putol-putol, parang hininga ng isang taong pagod na pagod. Ang bakal ay hindi na umiinit. Ang mga ilaw ay patay. Ang hangin ay puno ng amoy ng usok, langis, at isang bagay na mas mahirap pangalanan. Takot. Lahat ng makakarinig, sigaw ni Robert Copeland, ang boses ay paos pero malinaw. Umakyat sa itaas. Ulitin ko, lahat ng makakarinig, umakyat sa itaas. Hindi na siya kapitan ng barkong lumalaban. Isa na siyang taong kailangang panatilihing buhay ang mga natitira. May mga lalaking lumabas mula sa mga pasilyong puno ng tubig.
May mga duguan. May mga pilay. May mga tahimik, masyadong tahimik. Walang nagtatanong kung sino ang nawawala. Lahat sila ay may listahan na sa isip. Ang dagat ay patuloy na gumagalaw, walang pakialam. Mainit ang araw. Walang ulap. Parang walang digma ang nangyari. Dahan-dahan, sabi ni Copeland sa isang sugatan, hawak siya sa balikat. May oras tayo. Hindi iyon totoo. Pero kailangan niyang sabihin. May 3 raft. 2 ang sira. 1 lang ang buo. Maliit. Hindi sapat. Hindi kailanman magiging sapat. Unahin ang sugatan, utos niya. Ulitin ko, sugatan muna. May umangal. May umiyak. May napamura. Pero sinunod nila. Palagi nilang sinusunod si Copeland. Kahit ngayon, kahit wala na silang barko. Isa-isang bumaba ang mga lalaki sa tubig. Ang unang tama ng dagat ay parang sampal. Mainit, maalat, mabigat. Agad kumapit ang langis sa balat. Sa buhok. Sa mukha. Sa bibig. Dumidikit, sabi ng isa na susuka. Hindi ko maalis. Huwag mong punasan, sabi ng katabi niya. Mas lalala. Walang may alam kung alin ang tama. Ginagawa lang nila ang kaya nila. Ang barko ay dahan-dahang tumagilid. May umuungol na tunog habang ang tubig ay pumapasok sa loob na parang may sariling isip. May mga lalaking tumigil sandali, tumingin pabalik. Halika na, sigaw ng isa. Wala na yan. Sa huling sandali, tumaas ang unahan ng barko. Sandali lang. Parang may gustong sabihin. Tapos tuluyan itong nawala sa ilalim ng dagat. Walang sigaw. Walang pagsabog. Isa lang itong paglubog. At pagkatapos noon, puro dagat na lang. 100 at mahigit na lalaki ang nasa tubig. Ang ilan ay nasa raft. Ang iba ay nakakapit sa mga floater net. Ang karamihan ay basta lumulutang, umaasa sa life jacket at sa lakas ng sariling katawan. Magkumpol-kumpol kayo, sigaw ni Copeland. Huwag kayong lalayo. Ang boses niya ay naglalakbay sa ibabaw ng tubig, pinuputol ng alon. May ilan ang sumunod. May ilan ang hindi na makarinig. Ang oras ay nagbago ng anyo. Ang mga minuto ay naging mahahabang oras. Ang araw ay umakyat ng dahan-dahan, parang nanonood lang. Ang init ay pumasok sa buto. Ang uhaw ay dumating agad, kahit puno ng tubig ang paligid. Tubig, bulong ng isa. Kahit konti lang. Walang sumagot. Lahat sila ay may parehong iniisip. May mga sugatan na umuungol. May mga tahimik na lang, ang mata ay nakatitig sa langit. May mga nagsasalita ng kung ano-ano, mga pangalang hindi kilala ng iba. Hoy, sabi ni Copeland, lumalangway papunta sa isang grupo. Tingnan mo ako. Ano ng pangalan mo? Mike, sagot ng lalaki, mahina. Mike, ulit ni Copeland. Manatili kang gising. CJ. Sabihin mo sakin kung taga-saan ka. Ohio, sagot nito, pilit. Magaling, sabi ni Copeland. Kwento mo yan sakin. Hindi niya alam kung makakatulong. Pero hindi siya titigil. Lumipas ang oras. Dumating ang hapon. May anino na sa ilalim ng tubig. May nakita ka ba? Tanong ng isa, nanginginig. Wala, sagot ng iba. Wala pa. Ang unang palikpik ay lumitaw na parang biro. Maliit. Mabilis. Umikot. Shark, bulong ng isa. Manatili kayong magkakadikit, sigaw ni Copeland. Huwag kayong magpumiglas. Madaling sabihin. Mahirap gawin. May isang lalaki ang nagtanggal ng damit, iniisip na mas gagaan siya. Agad siyang hinila pabalik ng iba. Huwag, sigaw nila. Huwag mong gawin yan. Tumango ang lalaki, nanginginig. Dumating ang gabi. Ang init ay napalitan ng lamig. Hindi nakamamatay, pero sapat para manginig ang katawan, lalo na ang may sugat. Ang dilim ay bumalot sa kanila. Ang mga tunog ay mas malinaw. Ang mga isip ay mas maingay. May 2 lalaki ang nawala sa dilim. Walang sigaw. Walang bakas. Nalaman na lang nila kinabukasan na wala na. Hindi sila nagsalita tungkol doon. 2 araw. Mas mainit. Mas uhaw. Ang mga labi ay basag-basag.
Ang mga dila ay namamaga. May mga nakikita na hindi totoo. May barko, sabi ng isa, nakangiti. Walang barko. May lupa, sabi ng isa pa. Wala ring lupa. Si Copeland ay patuloy na gumagalaw kahit mabagal. Kinakausap ang bawat grupo. Binibilang. Inuulit ang mga pangalan. Ginagawang tao ang oras. Hindi kayo matutulog, sabi niya. Huwag ngayon. May mga namatay. Isa-isa. Tahimik. Itinulak palayo ang mga katawan. Walang seremonya. Walang salita. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil masyado silang may pakialam. Ikatlong araw. Halos wala ng lakas ang karamihan. Ang mga mata ay halos hindi na bumubukas. Ang isip ay gumagala. At saka may isang bagay na nagbago. Hindi tunog. Hindi sigaw. Isang anino lang sa malayo. Hoy, bulong ng isang lalaki. May nakikita ako. Walang sumagot agad. Hoy, ulit niya mas malakas. Tingnan nyo. Unti-unting lumingon ang mga ulo. Mabagal. Masakit. At doon, sa gilid ng dagat at langit, may isang hugis na hindi gumagalaw tulad ng alon. Hindi sila sumigaw. Hindi pa. Hindi sumigaw ang unang nakakita. Hindi rin siya tumalon o kumaway. Nakatingin lang siya, parang natatakot na baka maglaho kapag kumurap siya. Isang hugis sa abot tanaw. Masyadong tuwid para maging alon. Masyadong mabagal para maging ulap. Copeland, bulong niya, halos walang boses. May nandoon. Dahan-dahang lumanggoy si Robert Copeland palapit. Masakit ang bawat galaw. Mabigat ang katawan. Pero nang sundan ng mata niya ang direksyong tinuturo, tumigil siya. Hindi siya umiti. Hindi pa. Tignan nating mabuti, sabi niya. Huwag muna. May mga sandaling natuto na siyang maghintay. Ito ang isa sa mga yon. Lumipas ang ilang minuto na parang oras. Ang hugis ay hindi nawala. Sa halip, mas naging malinaw. May linya. May anino. May galaw na hindi gawa ng alon. Barko, may bumulong. Totoong barko. Ngayon lang sila nag-ingay. Hindi sigawan. Hindi hiyawan. Isang mababang ungol ng pag-asa na pilit pinipigilan ng pagod at takot. Kapit lang, sigaw ni Copeland, mas malakas ngayon. Kapit lang. Nang lumapit ang barko, huminto ito sa ligtas na distansya. May mga boses na tumawag. May mga tanong na itinapon sa hangin. May isang sagot na dumating pabalik, malinaw at pamilyar. Doon pa lang sila umiyak. Hindi lahat. May ilan na wala ng lakas para doon. May ilan na wala ng luha. Pero ang mga buhay pa, ang mga nakarinig, alam nilang tapos na ang pinakamahabang bahagi. Ang pag-ahon ay mabagal. Mainat. Isa-isa. Ang mga sugatan ay inuna. Ang mga hindi na makatayo ay binuhat. Walang nagreklamo. Walang nagtanong kung kailan sila susunod. Ang oras ay bumalik sa normal na takbo pero ang katawan nila ay hindi pa. Sa kubyerta ng barkong sumagip sa kanila, may mga kumot. May tubig. May mga kamay na humahawak, hindi para umatake, kundi para tumulong. Para sa ilan, iyon ang unang beses na may humawak sa kanila sa loob ng ilang araw na hindi dahil sa pangangailangan ng digmaan. Salamat, may bumulong. Walang sumagot. Hindi nila kailangan. Habang inilalayo sila ng barko mula sa lugar na yon, may mga lalaking tumingin pabalik. Wala na ang barkong pinanggalingan nila. Wala na ang usok. Wala na ang putok. Dagat na lang ulit. Tahimik. Sa katahimikang iyon, unti-unting pumasok ang tanong. Ano ang nangyari habang wala kami? Ang sagot ay dumating hindi bilang balita, kundi bilang bunga. Ang mga barkong pinrotektahan nila ay nakalayo. Ang oras na ninakaw nila, segundo sa bawat segundo, ay naging distansya. Ang distansyang iyon ay naging kaligtasan. At ang kaligtasang iyon ay naging pagpapatuloy. May mga sundalong nakarating sa Pampang. May mga suplay na dumaloy. May mga desisyong nagbago dahil may mga barkong hindi na naroon para pigilan ang mga yon. Hindi nila nakita yon. Hindi nila narinig ang mga utos na napalitan. Hindi nila alam kung ilang mapa ang binago ang guhit dahil sa ginawa nila. Pero naramdaman nila ang epekto.
Hindi sila nanalo ng labanan sa karaniwang kahulugan. Hindi nila winasak ang higante. Hindi nila itinaboy ang buong puwersa. Ang barko nila ay wala na. Marami sa mga kasama nila ay wala na rin. At gayon paman, may nangyaring hindi kayang sukatin ng tonelada o bilang ng baril. Nagbago ang direksyon. Sa mga sumunod na araw, habang ginagamot ang mga sugat at binibilang ang mga pangalan, si Copeland ay madalas tahimik. Kapag tinanong, sumasagot siya ng diretsyo, walang palamuti. Ginawa lang namin ang kailangan. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang paligid, iniisip niya ang bawat desisyong ginawa niya. Ang bawat segundong hindi niya iniwas ang barko. Ang bawat utos na alam niyang may kapalit. Iniisip din niya ang mga hindi na nakaahon. Hindi bilang-bilang. Bilang mukha. Bilang boses. Bilang mga pangakong hindi na natupad. At doon niya naintindihan ang isang bagay na bihira sa digmaan. Ang tagumpay ay hindi laging nakikita ng nanalo. Minsan, nararamdaman lang ito ng mga nabuhay dahil may mga hindi. Ang mga nakaligtas ay umuwi kalaunan. Ang ilan ay may pilat na kita. Ang iba ay may pilat na hindi kailanman makikita. May mga bumalik sa normal na buhay. May mga hindi na kailanman nakabalik sa dati. Pero may isang bagay na dala nilang lahat. Ang kaalamang may araw na pinili nilang hindi tumakbo. Hindi dahil matapang sila sa paraang iniisip ng iba. Kundi dahil sa sandaling iyon, malinaw sa kanila kung ano ang mas mahalaga kaysa sa sarili nilang pagkakataon. Lumipas ang mga taon. Ang mga pangalan ay naging mga tala. Ang mga pangyayari ay naging mga pahina. May mga kwento na paulit-ulit ikinuwento. May mas marami ang nakalimutan. Ngunit ang epekto ay nanatili. Dahil ang kasaysayan ay hindi lang binubuo ng malalaking desisyon sa malalaking silid. Binubuo rin ito ng maliliit na barko na humarap sa maling direksyon sa tamang sandali. Ng mga inhinyerong itinulak ang makina lampas sa rason. Ng mga artilyerong ginawang seryoso ang bawat bala. Ng mga batang lalaking hindi pa alam na may gagawin silang hindi na mabubura ng panahon. Hindi nila binago ang lahat mag-isa. Pero kung wala sila, iba ang naging takbo. At iyon ang uri ng impluensyang hindi mo kailangang ipagsigawan para maging totoo. Kung may isang bagay na maiiwan sa kwentong ito, hindi ito aral na maging bayani. Hindi rin ito panawagan na hanapin ang panganib. Isa itong paalala. Na kapag dumating ang sandaling wala ng malinaw na tama o mali, may mga taong pipiliing gawin ang kailangan, kahit walang kasiguruhan ng gantimpala. At dahil doon, may ibang taong mabubuhay para magpatuloy. Kung ang kwentong ito ay nagpaiyak, nagpatigil, o nagpaisip sa iyo kahit sandali, huwag mo itong hayaang dito na lang matapos. May mas marami pang ganitong kwento. Mga desisyong ginawa sa loob ng ilang segundo na umalingaw-ngaw ng dekada. Mga pangalang hindi laging binabanggit pero nararapat maalala. Kung gusto mong marinig ang susunod, ang isa pang sandali kung saan ang mga karaniwang tao ay tumayo sa harap ng imposible at binago ang direksyon ng mas malaking bagay, manatili ka. Sumunod ka. Manood ulit. Makinig ulit. Dahil ang susunod na kwento ay maaaring mas tahimik. At mas mapanganib. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.